Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga nyo sa screen. Sabay sigaw. Kung mahina lobot mo, back out now. Hey! Dort, wreck, slow, pan-ilaw pula. Comment section bro. Huwag kang pumasok dyan. Ha! Sa likod may anino. Frame 1 to 2. Pause, zooming in. Nakita mo? Mamalon yung chat, puro lods naman. May kumalabog sa taas, walang kasama dyan. Huminga ng malalim, sige push pa rin. Kapag trending sulit, bawat kilig at kilabutan. Di ano reaction, multo edition. Sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, para sa apparition. Big ano reaction. Big ano reaction. Multo edition. Slow-mo, zooming fan, 5-frame vision. Pag may dumaan sa likod at confirmation. Comment, ibig nakita ko, full conviction. Guys, pakinggan nyo to, sabay kahit sa headset. May boses na pabulong riot. Thermocam sa hole, malamig na spot. Kung may nandyan, pakigalaw ng upuan shot. Lights flick, jump cut, sabay tawa pilit. Okay pa ako guys, promise, legit. Pero puso rumaraga sa views sa isip. Next clip, mas wild, wag kayong aalis. Ano reaction, multo edition. Sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, paas sa apparition. Hello, 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 magandang tanghali, bayan. Hello, hello, hello. What's up? What's up? What's up? What's up, mga pre? Hello, hello. May mga manok pa, oh. Erk, erk, erk. Mag-i-stream na tayo ngayon. Manonood tayo ng mga react. Bad trip kasi yung huli kong in-stream nung kailan ba yun? Nung linggo ata, Sabado. Naka-copyright dahil doon sa ayoko nang gagawa ng kanta sa YouTube. Buti lang gumawa ako sariling kanta. Bigat no edition. Hanap tayo ng kakapatagtag ko lang ng earworms eh. Ako lang kasi mag-isa ngayon sa bahay, guys. Ito, 7 na kilalang lugar. Ang bilangan ng kababalaghan, Horror Roll, dito sa Hilakbot Haunted History. Hilakbot. Sa Hilakbot to. Pinapanood ko to. Welcome sa ating segment. Ako po si Red at narito ang 7 kilalang lugar sa Pilipinas na dating sementeryo. Ang Espiritu Santo Parish Church, Santa Cruz, Manila. Ano to? Yung Paris Church. Hindi maitatago na isa ang Espiritu Santo Parish Church sa Santa Cruz, Manila, maging ang parochial school nito ay nakatirik sa lumang pampublikong sementeryo ng lugar. Ayon sa kasaysayan, taong Nakadalas ulit ako, guys. Dallas. Pero this time, Goat 41. Nung nakaraan, Don Kitts, di ba? 1913 nang isara sa publiko at ipinatigil ang paglilibing sa naturang sementeryo. Walang malinaw na detalye kung ano ang mga dahilan sa pagpapasara ng naturang sementeryo, subalit sinasabing nauugnay daw ito sa isyung pangkalusugan.
Wala ring available na impormasyon kung inilipat nga ba ang mga nakahimlay rito o baka tinambakan na lamang para maging patag na lupa. Taong 1926 nang simulang itayo sa kapatagan nito ang Espiritu Santo Parish sa ilalim ng administration ng Divine Word Fathers na kung saan si Father William Feynman, SVD, ang kauna-unahang nagsilbing kura paroko sa Dati pa lang ano to eh, no? Nadadadaan ng daanan natin to pag pumupunta ng Maynila eh. Dati pa lang ano to, sementeryo. Butihang palad, isa ang simbahan sa mga nanatiling nakatayo noong panahon ng liberasyon ng Maynila sa Persang Hapon. Kung makapagsasalita lang ang bawat sulok nito, maaaring daan-daang kwento ang maisasalaysay nito, partikular sa mga nasaksihan nitong panaghoy at paghihirap noong panahon ng digmaan. Most Holy Trinity Puro sa Maynila. Parish Church, Sampaloc, Manila. Ang lupang kinatatayuan ngayon ng The Most Holy Trinity Parish Church, kabilang ang parochial school nito, ay isa rin sa mga dating sinaunang sementeryo sa Maynila. Kilala ang naturang sementeryo bilang Balik-Balik Cemetery na ayon sa kasaysayan ay 1884 pa nang maitatag. Noong 1932 nang itayo ang simbahan sa kalupaang sakop ng Balik-Balik Cemetery tulad ng ginawa sa Espiritu Santo Parish Church. Base sa mga umiikot na kwento patungkol sa sementeryo, sinasabing taong 1897 nang magkaroon ng nilagdaang kasunduan sina Father Antonio Martin de Vidales, Parish Priest ng Sampaloc, at Father Emilio Gago, Parish Priest ng San Miguel, Ano daw apelido? Gago. Grabe ka naman hilakbot. Manila. Napapaloob sa nasabing kasunduan ang pagbenta sa kalahati ng lupang sakop ng Balik-Balik Cemetery sa parokya ng San Miguel. Ayon sa ilang matatanda na sa lugar, hinango ang pangalang Balik-Balik sa lumang tradisyon ng mga tiga doon na sa tuwing naglilibing ng kanilang mga yumaong minamahal. Ayon sa kanilang paglalarawan, may 4 na katao ang magbubuhat ng kabaong. Debilang ang kanilang hakbang at sa kada 20 hakbang o higit pa, may isang sisigaw ng balik, kung kaya't ang mga nagbubuhat ng kabaong ay hahakbang din pabalik ng 10 bilang at uulitin nila ang ganitong bilang hanggat may sisigaw ng sulong. Ang backward and forward choreography na ito ay naging karaniwang tanawin na sa mga sinaunang Manilenyo, partikular sa mga maglilibing sa balik-balik. Paco Park sa Paco. Eto pa ako, napuntahan ko to. Nakapagmukbang tayo dito. Kaya lang, yung video ko, walang mga, hindi nakuhaan ng mga sounds kasi parang may pumipigil. Nakaplay naman yung ano ko dun eh, yung sa mic ko. Tapos pagka-record ng video, wala lahat, walang sabi ko nga, ko na lang kaso tinamad na ako. Ang bilog Ayan ang creepy niyan Dito, nagpunta ako dyan. Saan pa ako nagpunta dyan? ang public park sa Marcelino Street sa Paco. Ayan, nagpunta rin ako dyan. Sabi ni Ed Caluwag, dyan yung may bata eh. Yung may bata tumatakbo. Nagpunta rin ako dyan. Ay minsan rin naging himlayan. Bago pa man naging parke, naging huling hantungan muna Ayan ang laki niya Dito ako banda nagmukbang. Dito, sa banda dito. ito na mga kilalang angkan simula nang maitayo noong 1814 at Guda pa kayo minukbang ko dito, yung Guda. Galing sa Ozone dati. Ayan, napuntahan ko yan. Yung kay Margarita Miguel pa nga, hindi ka Borobias eh. Yung kay Ed Caluwag. tapos noong 1822. Kwento ng historia na si Peter Okong nagsilbing Ayan, yung pasukan nila. Dito pasukan yan, Punta ako dyan. At hanggang dito, nagpunta rin ako dito sa loob. Kaso lang yung sounds talaga nawala. Lahat ng video ko tungkol dito sa Paco nawala kasi para may pumipigil. himlaya ng nasabing lugar, partikular na mga mayayamang individual sa naturang panahon simula nang malagyan ito ng paikot na pader noong 1820. Ang mga unang nailagak rito ay ang mga tinamaan ng sakit na TB o cholera. Ayan, yung cholera. Yung cholera nga. Dito nga yung kay Margarita. Dito yung ano niya. Dito rin si Jose Rizal.
Dito rin nalibing si Jose Rizal. At sa dami ng mga naging casualties nito, sama-sama na silang inilibing sa iisang mass grave. Bunsod rin nito ang kawalan ng gamot sa mga naturang sakit ng panahong yon. Sa parehong lugar rin palihim na inilibing ang mga labi ni Dr. Jose Rizal makaraan ng Ayan, sabi ko sa inyo nakalagay doon sa puntod niya yung Disyembre 30. Tapos baliktad na RPJ. Di ba, Jose P. Rizal? RPJ yung nakalagay dyan. kanyang execution sa Bagumbayan noong December 30, 1896. Sa katunayan, sinuhulan pa umano ng kapatid ng ating pambansang bayani ang mga gwardiya sibil noon para bantayan ang libingan sa kanilagyan ng palatandaang RPJ sapagkat kung kukumplituhin ang pangalan. Ayan nga, RPJ. Nagpa-picture ako dyan. Nasaan na nga yung picture ko dyan? Meron akong picture dyan nasa Instagram, sandali lang. Babalikan ko nga yung Paco Park I-re-reshoot ko yung vlog ko para ma-content ko ulit. Ayan guys, Ayan yan, Picture ko sa Instagram. Ayan, Jose Rizal, Diyan nilibing si Jose Rizal. Ni Rizal, mababatid ng kinauukulang Espanyol na doon ipinalibing ang pambansang bayani. Tiyak na huhukayin ang mga labi ni Rizal doon at baka daw itapon na lang sa kung saan nila naisin. Taong 1912 nang ilipat ang mga labi ni Rizal sa Luneta. Dito rin naihimlay ang mga labi ng tatlong paring martir na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora o mas Ayun yung hinahanap ko dyan, yung sa Gombursa. Kaso wala, hindi ko na makita. Ang nakita ko lang kay Rizal, pati yung kay Deca Borubias, yung kay Ed Galuwag. Yun lang yung nakita ko dyan. kilala bilang Gomburza makaraang paslangin sa pamamagitan ng garote noong 1892. Taong 1912 nang ipatigil ang paglilibing sa Pacos Cemetery. Ang Remedios Circle o Plaza Plaridel sa Malate, Manila. Dating sementeryo to. Nang ishooting ang Hollywood film na The Bourne Legacy dito sa Maynila, isa ang Remedios Circle sa mga itinampok na lokasyon sa set. Subalit totoo na ang lugar na ito ay isa sa mga pinakaunang sementeryo sa Maynila noong unang panahon bago mawasak ng We, seryoso? Ano yan? Sementeryo dati yan? Di ba nag-shooting din dyan yung Batang Quiapo? Yung Tanggol? digmaan. Tinawag itong Malate Cemetery. Kung mapapansin, halos magkaparehas ang disenyo ng Pacos Cemetery at ng Remedios Circle. Oo, pare pambilog Ayon sa saliksik ng Team Haunted History, ang dating nakapalibot sa buong paikot na ito ay mga bahay na yari sa nipa at sinasabing may plantasyon pa ng mga saging sa lupang malapit rito. Ayon pa sa mga matatanda sa lugar, nasira ang orihinal na mukha ng lugar makaraang bombahin noong Battle of Manila sa kasagsagan ng World War II. Makaraan nito, napilitang ilipat ang mga nakalibing rito at muling inilibing sa South Cemetery. Ayon pa sa nasa South Cemetery na sila sa Makati. impormasyong ating nakalap, itinurn over ng simbahang katolika na siyang unang nangasiwa sa lugar ang loteng ito sa gobyerno kapalit ng access road patungo sa simbahan. Kilala rin ang Remedios Circle bilang Plaza de la Virgen de los Remedios, Remedios Rotonda at Rotary Circle. Hango ito sa ngalan ni Nuestra Señora de los Remedios o Our Lady of Remedies na siyang patron ng katabing Malate Church. At bago natin i-reveal ang first horror sa ating listahan ng mga lugar sa Pilipinas na dating sementeryo, inaanyayahan namin kayo na mag-comment ng iba pang lugar na alam ninyong dati ring naging sementeryo. Narito ang ating horrible mentions. Ang Plaza Cristo Rey ng Makati City ay ang dating lokasyon ng San Pedro Makati Cemetery at sa ilalim nito, ayon sa kasaysayan, ay may mga matatagpuang ilang World War II tunnels. At ang Harrison Plaza sa Malate, Manila
bago Sa Maynila na naman, puro sa Maynila to. itayo ang ngayon isinara ng Harrison Plaza, itinuturo ng kasaysayan na ang lumang sementeryo ng Ermita ay dati ring umukupa sa kung tawagi Polvorin de San Antonio Abad. Sa paglipas ng panahon, ang site na ito ang siya ngayon kinatitirikan ng unang modernong mall sa Pilipinas, ang Harrison Plaza. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell ng ating channel, ang Hilakbot Haunted History. Gayon din sa Hilakbot TV, sa Sindak Short Stories at sa Red Diaries Tagalog Love Stories. Ako pong muli si Red, hanggang sa susunod na bilangan ng kababalaghan dito sa Horror Roll. Hindi naman lingid sa kaalaman na nakararami na ang lupain kung saan itinayo ang Metropolis Star Alabang na ngayon ay kilala bilang Star Mall Alabang sa Muntinlupa City ay dati ring lote ng Alabang Cemetery. Ayon sa saliksik ng Team Haunted History, bago itayo ang mall ay winasak paunti-unti ang mga nitso sa nasabing lupain. Maraming residenteng naninirahan malapit sa lugar ang umalma para sa mga yumao nilang nakahimlay sa naturang sementeryo, habang ang iba naman ay walang nagawa kundi ilipat na lamang ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay sa iba pang sementeryo. Isa rin sa mga pumutok na issue na siyang inilalaban ng mga residenteng malapit sa lugar ay ang epekto ng pagwasak sa sementeryo sa kanilang kalusugan. Subalit kalaunan ay naisakatuparan rin ang plano ng Manuela Realty Development Corporation noong 90s. Matatandaang ang Manuela Realty ay itinatag ng grandmother-in-law ni dating Senador Manny Villar na ngayon ay isa sa mga pinakamayamang individual sa bansa. Ito rin ang pinakadahilan kung bakit maraming mga kwentong kababalaghan ang umikot sa Star Mall Alabang. Isa ng Oo, totoo daw yung mga kwento dyan sa Star Mall Alabang, yung mga nagpapakita sa sa sinihan. narito ang pamosong magkasintahan na nanood ng sine sa naturang mall na kung saan sinasabing puno ang sinihan nang sila'y magtungo roon. Ayon sa kwento, naingayan pa nga daw ang lalaki sa ilang nanonood dahilan upang sila ay mapilitang lumabas at magreklamo sa security guard. Ngunit laking hilakbot ng magkasintahan nang sabihin ng guard na sila lang pala ang nanonood sa puntong yun. Bilang pruweba, ipinakita sa kanila ng security guard ang dalawang pinunit na tiket na kanilang binili. May isang bersyon pa ang katatakutang kwentong ito sa Star Mall Alabang. Ayon sa bersyon na ito, napagpasyahan ng magkasintahan na mag-movie date. Una pa lamang daw nilang pumasok doon ay may kakaiba na agad silang naramdaman, partikular yung lalaki. Naghanap daw sila ng mauupuan dahil sobrang puno na ang sinehan. Napunta sila sa dulong gilid at hindi na raw mapakali ang lalaki lalo pat nakita niya ang isang batang babaeng masama ang pagkakatitig sa kanya. Inaya na niya ang kanyang nobya na lumabas at huwag na daw tapusin ang kanilang pinanonood, pero enjoy na enjoy daw ito at parabang walang napapansing kakaiba. Napasigaw na lamang ang lalaki nang pati ang katabi ng kanyang nobya ay nakatitig din sa kanya. Hanggang sa napagpasyahan na nga nilang dalawa na lumabas dahil hindi na nila gusto ang ambience sa loob. Agad silang nilapitan ng guard at tinanong kung paano sila nakapasok sa loob, gayong sarado daw ang sinehan at wala namang katao-tao. Nagkatinginan na lamang ang dalawa at hindi na muling bumalik pa sa nasabing sinehan Ang creepy. ng Star Creepy naman nun. Mall Alabang. Grabe yung mga punta ka sa Star Mall. Tapos makikita mo, ikaw lang mag-isa. Tapos ang dami pala. Tapos makikita mo, ang daming Pero yun pala, ikaw lang mag-isa. Ay, creepy. Sige, hanap pa tayo kayo sa mga nakakatakot. Misteryo ng Manila Film Center. Para tirahin natin to bago pa tirahin ng... Ako pong muli si Red, ang boses sa likod ng sa Hilakbot na naman. Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Red Diaries Tagalog Love Stories. Sa episode na Ito, gusto ko rin magbukbang dito. Kaso mukhang bawal dito eh. Parang diplomat lang din to eh. Baka sa labas lang ako makakapag-vlog dito. Hindi ako makakapag-vlog sa loob. ito, ating babalikan ang haunting history ng Manila Film Center.
Kamakailan ay direktang pinabulaanan ng dating Pangulo ng Cultural Center of the Philippines na si Baltazar Endriga at idagdag pa ang pahayag ni Dr. Froilan Hong ng University of the Philippines na 7 ang nasawi sa trahedya ng Manila Film Center. Ito ay malayo sa maugong at hanggang sa kasalukuyan ay usap-usapang aabot ng mahigit 100 ang nabaon sa quick drying cement na ginamit sa konstruksyon na gusali noong 1981. Ayon kay Dr. Hong, walang katotohanan na hindi rin na-retrieve at hinayaan na lamang na mailibing sa sahig ng Manila Film Center ang mga biktimang iyon sapagkat nakuha ang lahat ng mga labi at nabigyan ng nararapat na libing. Ito rin umano ang dahilan kung bakit tila hinigpitan ng seguridad ng gusali kahit sa tingin ng iba ay hindi na ito napapakinabangan ng lubusan hanggang sa kasalukuyan. Umusbong ang usapin ng mahigit sa 100 katao ang nailibing sa Manila Film Center dahil sa mga investigasyon ng mga grupo ng Kawawa yun, ano? Malibing ka ng buhay. Nakakatakot yun. psychics. Ngunit ano nga ba ang tunay na naganap? Bakit tila misteryo pa rin sa ilan ang nangyari lalo at itinuturong dahilan ang censorship ng rehimeng Marcos noon? Panoorin at pakinggang maigi ang episode na ito bago maglagay ng komento sa ibaba ng video. November 17, 1981. Dakong alas 3 ng madaling araw nang mag-collapse ang scaffolding mula sa ika-4 na palapag ng nooy minamadaling konstruksyon ng Manila Film Center Ayan yun sa KMJS, di ba? upang maging pangunahing venue ng gaganaping 1982 Manila International Film Festival. Base sa floor plan ng itinatayong gusali, magtataglay ito ng 360-degree theater, film laboratory at film archive center. Ang naturang konstruksyon ay salig sa pagnanais ng nooy unang ginang na si Imelda Marcos sapagkat na-envision niya umano ang buong Kamay Nilaan bilang Cultural Center of the East o kalaunan ay magiging katumbas sa Asia ng pamosong Cannes Film Festival sa France. Para kay Ginang Marcos, ang Pilipinas ay perpekto upang maging international marketplace para sa mga pelikula. Matatandaan ng panahong iyon, ang mga nais ng unang ginang para sa bansa ay naisa sa katuparan. Isa pa sa halimbawa nito ang kanyang inutos na pagdisenyo sa Folk Arts Theater na paggaganapan naman ng Miss Universe pageant noong 1974. Ayon sa mga ulat, tinapos sa loob ng 77 araw ang pagdisenyo sa Folk Arts Theater sa pangunguna 77 days. Grabe, ang bilis. ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Ayon sa saliksik ng Team Haunted History, maging sa mga nakitang problema ng mga eksperto kaugnay ng trahedya ay ang quick drying cement na ginamit. Sa pagmamadaling maabot ang deadline, hindi pa man tuluyang natutuyo ang sementong ibinuhos sa bawat palapag ay nagsimula na rin ang mga construction workers noon na buhusan ang ika-4 na palapag ng parehong material. Ayon sa mga ekspertong sumuri rito, maaaring napakapal o sumobra ang sementong naibuhos sa naturang palapag na siyang naging dahilan ng sakuna. Ayon kay Nena Benigno, ang dating Public Relations Officer for the Experimental Cinema of the Sayang to eh, nung naipasara. Ang ganda sana ng view rito eh. Philippines at Manila International Film Festival, sa hindi kalayuan ay matatanaw na ang nakapanlulumong kalagayan ng mga construction workers na natabunan ng hindi pa natutuyong semento. Ayon sa kanyang pagsasalarawan, hindi na niya mabilang ang mga biktimang isa-isang inilalabas sa site habang naka-stretcher at nababalutan pa ng semento ang buong katawan. May mga kapwa-trabahador ng proyekto ang nagtulong-tulong na rin sa paghuhukay sa iba pang kasamahang nabaon sa malambot pang semento. Sa isang panayam, nabanggit rin ni Benigno kung paano niya nasaksihan ang isang trabahador na nakabaon pa ang kalahati ng katawan subalit lumalaban para sa kanyang buhay. Dagdag pa niya, Nakakatakot yun, yung ganun. Ito, nasa na yan? ang kasamahang nabaon sa malambot pang semento. Sa isang panayam, nabanggit rin ni Benigno kung paano niya nasaksihan ang isang trabahador na nakabaon pa ang kalahati ng katawan subalit Ayan, yung ganyan, no, nakakatakot, ang creepy niya, no? Yung parang lumulubog ko sa kumunoy.
Nakakatakot. lumalaban para sa kanyang buhay. Dagdag pa niya, kinakantahan pa umano ang naturang biktima ng kanyang mga kasamahan ng mga pamaskong awitin. Ito marahil ay upang mas mapalakas pa ang loob nito habang naghihintay ng rescue. Matatandaan si Benigno ay anak ng dating press secretary at kolumnistang si Teddy Benigno na nooy nagtatrabaho para sa Agence France Presse. Ang kanyang ama mismo ang nagparating sa kanya ng balita kaugnay sa pag-collapse ng Manila Film Center at siyang unang nagplano na magsulat ng istorya kaugnay ng malaking balita. Subalit ayon sa source, nagkaroon ng media blackout sa nangyari at ito ay upang hindi rin magkaroon ng iskandalo kaugnay rito. Sinasabing pinayagan lamang na makapasok ang media ng panahong iyon sa mismong lokasyon, 9 na oras makaraan ang insidente. Sa puntong iyon, tinatayang 168 na trabahador ang naiulat na nasawi. Paniniwala ng ilang tiga-media, nakabaon pa sa semento ang iba pang katawan na sa oras ng kanilang pagpunta ay tumigas na. Ayon sa isang lathal Yan, creep. Kawawa naman yung mga tubigas sa katawan dun sa sa semento. sa internet, sinubukan pang i-retrieve ang ilang kawawang bangkay sa pamamagitan ng jackhammer. Subalit dahil sa nanigas at dumikit na nga sa semento, di umano'y hinayaan na lamang na manatili sa lokasyon ang mga kawawang katawan ng biktima at ang Nakakatakot yun. Nalibing ng buhay. mga bahaging na-expose makaraang i-jackhammer ay pinaniniwalaang sinementohan na lamang muli. Ayon sa inilabas ng Esquire, mahigpit pang ipinag-utos umano ng isang Betty Benitez, ang may bahay ni dating Assistant Minister Jose Conrado Benitez, ang pagpapatuloy ng konstruksyon na wari walang nangyaring trahedya sapagkat mas pag-uukulan umano nila ang deadline sa pagtatapos ng gusali. Dito na nagsimula ang mga ikinakabit na misteryo sa loob ng gusaling. Kinuha ang inspirasyon ng disenyo sa pamosong Parthenon na matatagpuan sa Athens. Ayon sa karagdagang impormasyong nakalap ng Team Haunted History, sina Froilan Hong ang naging designer habang konsepto ay mula kay Ramon M. Ignacio na dating Senior Technology Officer sa Technical Resource Center. Sa ulat, humingi pa umano ang team ni Hong at Ignacio ng tulong mula sa ilan pang eksperto sa UNESCO na siya namang tinugunan ng huli noong 1981. Sa inilabas na ulat, ang Grand Lobby ng gusali ay tinatansyang matatapos sa loob ng 6 na linggo. Aabot naman sa $25 million ang budget ng konstruksyon na kung saan 4,000 manpower ang na-hire na siyang nag-ikutan sa 3 shifts sa loob ng 24 oras. Nang tuluyang buksan para sa nakalaang malakihang pagtitipon, hindi pa rin maialis sa mga isipan lalo na may malalapit na koneksyon sa gusali ang pagiging haunted ng Manila Film Center. May umusbong na kwentong bayan pa nga na isang manghuhula ang nagkaroon ng vision na mamamatay ang first daughter na ngayoy senadorang Amy Marcos sa oras na tatapak ito sa Manila Film Center. Subalit mistulang mali ang bisyon ng naturang manghuhula. May mga isinagawa rin na mga exorcism rites, pagan rites, Catholic at Chinese rites sa loob ng gusali upang tuluyang ma-cleanse ang lugar. Umabot pa umano sa puntong maging ang mga opisyal nito ay binigyan ng mga anting-anting at amulets na magtataboy sa mga masasamang espiritu. Base sa saliksik ng Team Haunted History, January 18, dakong alas 5 ng madaling araw ay nagsagawa pa umano ng ritual ang mga inimbitahang katutubong igurot sa gusali upang matulungan ang mga pinaniniwalaang kaluluwa na natrap sa loob nito na makatawid sa kabilang buhay at upang hindi na makagambala pa. Kung pagbabasehan ng ilang katatakotang kwento mula mismo sa mga nakaranas, tila walang saysay ang mga isinagawang ritual upang tuluyang itaboy ang mga ligaw na kaluluwa na nananahan sa loob ng Manila Film Center. Ilang nagsilbing usherettes mula sa isang exclusive school for girls ang nagsabing may tila na aamoy silang masangsang o hindi ka nais-nais sa backstage at kasabay nga nito ang pag-ihip pa ng malamig na hangin na tila nagpapatunay na mga hindi nakikitang presensya sa gusali. Ayon sa mga kwento ng ilan pang survivor, may mga pagkakataon ring nagpapakita sa kanila ang mga nasawing kasamahan at patuloy na humihingi ng tulong sa panaginip
Pinaniniwalaan rin na ang dahilan ng kamatayan ni Benitez sa isang car accident ay dulot din ng paghihiganti ng mga nangangalit na kaluluwa ng mga nasawi sa gusali. May isang spirit medium pa nga ang nag-claim na ang espiritu ni Benitez ay kasama ng mga natrap na kaluluwa sa Manila Film Center. Creepy naman nun, kinuha yung kaluluwa mo. Sa kabila ng lahat ng ito, natuloy pa rin ang pinakaaabangang film festival. Tinawag pa ito ng New York Times bilang all-out spectacular. Sa kanilang inilabas na akda, tila hindi matapos-tapos na kasiyahan ang naganap sa lugar na dinaluhan pa ng mahigit kumulang 300 panauhin kabilang sina George Hamilton, Priscilla Presley at marami pang kilalang international artist. Ang naturang kaganapan ay kinatampukan rin ng mga pelikulang mula sa 39 na bansa kabilang ang Norway, New Zealand, India, Mexico, Egypt, Hungary at Argentina. Sa pagtatapos ng film festival, nasungkit ng 36 Chowring Hilay ng India ang Best Picture habang sina Lumila Gurchenko at Bruno Lawrence ang itinanghal na Best Actress and Actor. Best Director naman si Goran Markovic ng Yugoslavia para sa obrang Mastery. Sa nakalapang impormasyon at nailathalang ulat ng isang magazine, umaabot sa 30 Pinoy films na nagkakahalagang $500,000 ang Dami. naibenta sa pamamagitan ng distribution deal sa pagitan ng bansa at ng West Germany, Malaysia at France. Matatanda ang isa sa mga pelikulang ito ay ang kinatampukan ng action star and martial artist na si Weng Weng o Ernesto de la Cruz sa tunay na buhay. Sa katunayan, pamoso na si Weng Weng bago pa man ang film festival sapagkat nailista na rin siya sa Guinness World Records bilang shortest adult actor in a leading role. Dahil sa paniniwalang may sumpa ang gusali, dumanas ng financial setback ang pamahalaan nito. Ito mano ang nagbunsod sa kapanganakan ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na inutos rin na itatag ng dating unang ginang Marcos. Ayon sa source, pinayagan na maipalabas sa mga pelikulang nagtataglay ng soft porn sa film center katulad ng pinilahang Virgin Ano ba to? Yung mga Pepsi Paloma ba to? Forest. Ito rin ay base sa nakasaad sa Presidential Decree 1986. Subalit hindi pa rin naging sapat ang kinita ng mga pelikulang ito upang mabayaran ang pagkakautang ng Manila Film Center. Taong 1990 nang tumama ang lindol sa Maynila na siyang nagbunsod upang ideklarang unstable ang istruktura at tuluyang maabandona. Taong 2001 nang i-rehabilitate ito sa halagang 300 milyong piso at nirentahan ng Amazing Philippines Theater na siyang pangunahing producers ng The Amazing Show. 2009 nang ma-expire ang kontrata ng Amazing Philippines Theater. Nang taong iyon, maugong pa ang balitang ililipat ang Senado sa naturang gusali, subalit hindi naman naisakatuparan. November 2012, Bakit? Takot ba mga senador? Bakit kayo natatakot? Mas nakakatakot nga kayo eh, charot. nang magbalik ang Amazing Philippines Theater sa Manila Film Center, subalit kaiba sa una nilang pagrenta, mas marami na umanong hindi maipaliwanag na insidente ang naganap sa gusali, kabilang na nga ang sunog na naganap noong February 2013 na tumagal ng halos 3 oras. Tinatayang 1.2 million pesos ang halaga ng nasira sa loob ng gusali. Sa kasalukuyan, tampulan pa rin ang kwentong multo at katatakutan ng Manila Film Center dahil sa naging madilim nitong kasaysayan. Nananatili mang nakatirik magpasa hanggang ngayon. Magsisilbi itong paalala na minsan dito'y nagkaroon ng mas maliwanag na spotlight ang mga pelikulang Pinoy sa international stage for films. Creepy oh. Blackboard. Ayun. Maraming nga nakakaano. Hanap pa tayo. Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga news sa screen. Sabay sigaw.
Kung mahina loob mo, back out now. Hey! Door, crack, slow, pan-ilaw pula. Comment section bro, wag kang pumasok dyan. Ha! Sa likod may anino, frame 1 to 2. Pause, zooming in. Nakita mo? Mamalon yung chat, puro loads naman. May kumalabog sa taas, walang kasama dyan. Huminga ng malalim, sige push pa rin. Kapag trending sulit, bawat kilig at kilabutan. Di ano reaction, multo edition. Sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, para sa apparition. We got no reaction. We got no reaction. Multo edition. Slow-mo, zooming front by frame vision. Pag may dumaan sa likod ng confirmation. Comment, ibig nakita ko, full conviction. Guys, pakinggan nyo to, sabay kahit sa headset may boses na pabulong riot. Thermocam sa hole, malamig na spot. Kung may nandyan, pakigaraw ng upuan shot. Lights flick, jump cut, sabay tawa pilit. Okay pa ako guys, promise legit, pero puso rumaraga sa views sa isip. Next